Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe." Ang kahulugan nito ay sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik, ay nakakakita na siya. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Yan nga." "Hindi, kamukha lang," wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos, at ngayoy nakakakita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya ay isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya ay itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako ay manampalataya sa kanya." "Siya ay nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, pinagpalang linggo sa iyo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Gaya ng sinabi ko sa unang bahagi ng misa, tayo ngayon ay nagdiriwang ng Laetare Sunday. Sabihin nyo nga po. Ang salitang laetare ay galing sa salitang Latin na ibig sabihin ay magalak. Sa Ingles ay rejoice. Magalak. Rejoice. Kamusta po ba kayo? Masaya ba? May galak ba?
kahit mataas ang gasolina? Wala naman sasakyan, no? And kahit wala kang sasakyan, yung pamasahe, susunod na yan. O, kuryente, tumaas na, tataas na. Tubig, tataas na. Sigurado yung bilihin, tataas. No? Bakit? Saan ba galing yung mga yan? O, di ba? Tinatransport. No? Binabiyahe yan. Kakain yan ng gasolina. So, masaya ba? Parang nagbago yung nyo, no? Pinaalala ko pa kasi, no? Ikaw kasi, Father, no? Kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Kanya-kanya tayong sitwasyon sa buhay. Pero ang paanyaya sa atin ng linggong ito, magalak. Tatlong payo ang ibinibigay sa atin ng mga pagbasa para makakita ng galak. Totoo, ang hirap magkaroon ng galak kung ang taas ng gasolina. Tama? Ang hirap. Tapos, trabaho ka ng trabaho, sweldo hindi tumataas. Di ba, Grace? Paano? Tatlong bagay. Tatlong payo ang huwag niyong kalilimutan, lalo na kapag nawawalan kayo ng galak. Una, tumingin sa puso. Sabihin niyo nga po, ikinuwento sa atin ng unang pagbasa kung paano namili si Samuel ng papalit na hari kay Saul. Yung haring papalit ang magiging bagong hari ng Israel. At si Samuel ang inutusan ng Panginoon para mamili. Ang maganda dito, hindi si Samuel ang mamimili. Gagabayan siya ng Panginoon. Ibubulong sa kanya ng Panginoon. Sasabihin sa kanya kung sino ang pipiliin. Kaya nga, pinapunta si Samuel ng Panginoon sa bahay ni Hese. Si Hese merong mga anak na lalaki. Ilan? 8. 8 ang anak niya. Unang hinarap kay Samuel ay ang 7 lalaking anak ni Hese. 7. At sa 7 iyon, ang unang nakita ni Samuel ay si Eliab. Si Eliab, bakit ba hindi niya mapapansin? Malaki katawan, matangkad, makisig, mukhang malakas, magandang katangian ng isang hari. Kaya nga, nang hihirangin na ni Samuel si Eliab, sinabi ng Panginoon, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinihirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Ang galing, no? Ganun pala tumingin ang Diyos. Hindi panlabas, kundi puso. Kaya si Samuel, mali ang kanyang pagpili. Kasi tinignan niya ang panlabas na anyo. Ano kung makisig? Ano kung matangkad? Ano kung mukhang malakas? Ang mahalaga, yung puso. Kaya nga, nagtanong pa muli itong si Samuel, meron ka pa bang anak? At doon, hinarap sa kanya si David. Alam niyo ba anong itsura ni David? Maliit. Maliit lang, pero maganda yung mata. Mapungay ang mata. No? Siguro ang cute-cute nito ni David. No? Ang cute-cute. At siya ang hinirang ng Panginoon. Kung siguro, ganito tayo mamili ng hari, kung siguro ganito tayo mamili ng namumuno, masaya tayong lahat. Ano po? Masaya ba kayo sa napili niyong namuno? Yan, nangamot na ng tenga, no? Nangamot na. Kasi, tinignan natin yung mga pangako,
Yun ang tinignan mo. Ano yung pangako? Magiging 20 ang bigas. O, tingnan nyo. Ano nyari? Nga. Ang gasolina, halos 100. O, ay naku. Hindi na tayo nadala. Bakit? Ang tinitignan, panlabas na anyo. Oh, sikat yun. Doon tayo. Oh, namimigay doon. Doon tayo. Pero hindi natin tinignan ang puso. Kaya hindi tayo masaya. Ganyan din sa mga desisyon at pagpili natin sa buhay. Tingnan mo yung puso. Bago ka mag-asawa, huwag mong tignan yung yaman. Oh, yaman yan, no? Dito na tayo. Pakasalan na yan. Mayaman eh. Hindi naman siya yung nagtrabaho. Mayaman dahil sa magulang. Pero hindi mo tinignan yung puso. Hindi mo tinignan yung kalooban. Kaya sa huli, mali ang pagpili. Yung pera mauubos yan. Mauubos yan. Pero yung sigasig ng puso, yung sipag sa puso, hindi yan mawawala. Kaya kung ikaw ay may desisyong gagawin, tingnan ang puso. Kung di mo makita ang puso ng tao, tingnan mo ang puso mo. Tingnan mo, balikan mo, tingnan mo. Huwag ka magpadalos-dalos. Marami ganyan, nagpadalos-dalos. Porque sumama lang ang loob, resign. O, tingnan mo, nung wala nang sama ng loob, nagsisisi. Bakit hindi tinignan yung puso eh? Ito ba yung gusto kong gawin? Ano bang tinuturo nito? Kung tayo'y humahatol, gaya ng Panginoon, na tinitignan ang puso, laging merong galak, laging merong saya, kahit ang panlabas ay mahirap. Para magkaroon ng galak, tumingin sa puso. Pangalawa, para magkaroon ng galak, tumingin sa liwanag. Sabihin nyo nga po, look into the light. Ano yung una? Look into the heart. Sa ating ikalawang pagbasa, binigyan ng kahulugan ni San Pablo ang liwanag bilang sanhi ng lahat ng kabutihan at katotohanan. Source of all goodness and truth. Kaya nga, pinaaalalahanan ni San Pablo ang mga taga-Efeso na namuhay bilang taong naliwanagan. Dahil hindi na sila nasa kadiliman. Tinuruan kasi sila ni Hese ng katotohanan. Tinuruan sila ni Hese kung paano magkaroon ng buhay na maliwanag. Dati silang nasa kadiliman, ngayon nasa kaliwanagan, nasa liwanag. At parang ganito rin sa buhay. Kapag nakawala ka na sa dilim, huwag mo nang balikan. Kapag nakawala ka na sa dilim, huwag mo nang balikan. At kapag ikaw naman ay nasa dilim, hanapin ang liwanag. Di ba ganon? Ikaw ba pagka brown out, di ba anong hinahanap mo una? Di ba? Hinahanap mo yung kandila, hinahanap mo yung liwanag. Hindi ka nananatili sa dilim. Meron ba rito nananatili sa dilim? Meron. Sino? Yung may ginagawang kasalanan. Ayaw niyan sa liwanag. Bakit? Malalantad. Kaya lagi, lahat ng ginagawa, patago, pailalim, patalikod. Wala sa liwanag. Pero ang isang normal na tao, hahanapin ang liwanag. At walang ibang liwanag, kundi si Jesus. Siyang liwanag. Kaya nga kung tayo'y nasa dilim, kung tayo'y nadidiliman, nalalabuan, hindi nakikita ang nangyayari, hanapin mo si Jesus. Hanapin mo ang liwanag. Kaya nga sa Ingles, hindi ba, anong sabi natin? Look at the bright side. Diba? Kapag may nangyayari sa'yo, look at the bright side. Bumagsak ka sa exam.
ang dilim ng iyong paningin, no? Ang dilim ng iyong paligid, ang lungkot-lungkot. Look at the bright side. Naghiwalay kayo ng jowa mo kasi niloko ka. Look at the bright side. O di ba ang ganda? Ngayon pa lang, nalaman mo na manloloko. O, di ba? Look at the bright side. At yan ang pinapaalala ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Galing na kayo sa dilim. Huwag nang babalik. Walang saya sa dilim. Sa liwanag, meron. Hindi masaya sa dilim. Dahil walang taong normal ang ikinasisiya ang paghahasik ng kadiliman. Para magkaroon ng galak, look at the bright side. Tumingin sa liwanag. At pangatlo, para magkaroon ng galak, tumingin sa kabutihan. Sabihin nyo nga po. Ano yung pangalawa? Ano yung panguna? Yan. O, paalala mo yan sa sarili mo, ha? Kapag nadidiliman, ha? 3 bagay ang titignan. Panghuli, sa ating ebanghelyo, pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Ipinanganak na bulag sa isang araw ng pamamahinga. Kapag ikaw ay ipinanganak na bulag, ano ang nakikita mo? Yun, meron. Ano nakikita mo? Dilim. O, pikit ka. Ano nakita mo? O, yun, meron ka nakita. No? Meron pa rin naman. Tingnan mo, ganyan eh. Pag ikaw yung taong nega, kita mo, wala akong nakita. Meron. Madilim nga lang. Di ba? Tama ba yon? O, di ba? Tingnan nyo yung iba yung mindset ng tao kung paano tumingin. No? Ngayon, tinuturuan tayo tumingin sa kabutihan. Pinagaling ang bulag. Hindi na bago para sa mga Pariseyo ang makita nila si Jesus. Tama? Bulag ba sila? Hindi. Lagi nilang nakikita si Jesus. Pero, lagi na lang, tuwing nakikita nila si Jesus, ang mali ang kanilang nakikita. Hindi ang kabutihang ginagawa ni Jesus. Nagpagaling na nga ng bulag. Hindi pa rin nakita ang kabutihan. Ano nakita? Oh, nagpagaling ka sa araw ng pamamahinga. Bawal yan. Ano mas mabuti? Ano mas mabuti sa dalawa? Hindi ba? Mabuti na lang yung bulag. Kahit hindi nakakakita, nakita niya si Jesus. Kahit simula ng pagkabata, walang nakikita. Nakita niyang manampalataya kay Jesus. Nakita niyang Diyos si Jesus. Yung iba, wala nang ibang nakita kundi ang mali ni Jesus. At marami sa atin ganun. Ang unang lagi nakikita, yung pangit. Yung hindi maganda. Yung masama. Tingnan mo ngayon katabi mo. Ano nakita mo? Maganda ba? Ayun lang, no? Ayun lang, no? Di ba? Ganun eh. Yung unang makita. Kahapon, kami ay nag-pilgrimage uli ng second batch, no? Huling pilgrimage, no? Kainan, no? Ilan sa atin na dito sumama nung first batch, no? Kainan. Ano yung kainan? Eat all you can, di ba? Di ba? Eat all you can, no? Takaw mata yung iba, no? Yung first batch, kinuha lahat, no? Isang plato. Diyos ko, gabundok. Gabundok. Bakit? Ayaw nang bumalik eh, no? Kasi inisip, mahamaubusan ako. Hindi ko alam kung ano nakita nila, bakit nila naging bundok yung kanilang plato. No, hindi ko alam, no? Punong-puno. Punong-puno. Ayaw nang bumalik siguro, ayaw pumila. O tapos sa huli, hindi na ubos. Hindi na ubos. Tingnan mo, no, yung mata, no? Lahat, ay ito maganda to. Ay ito, kuha. Ay ito mukhang masarap. Ito, ganyan. Pero sa huli, wala. Nakabuti ba sa kanya? Hindi. Tinanong ko nga kahapon, yung mga kumain, no? O, kamusta?
Masarap ba? Ikot-ikot ako kamusta? Okay ba yung pagkain? Ma-oil, father. Ma-oil. Okay, ganun ba? Lechon yan Tapos, kamusta? Masarap ba? Medyo matabang. Ganun ba? Kare-kare yan Lagyan mong bagoong. 'Di ba? Pag tinatanong, ikot ako na ikot, wala ko na masarap. Wala ko narinig na ganun. No, lahat ng yung pintas ang nasabi. No, kamusta yung sisig? Naku, makolesterol, father. Sisig. Pwede ba natin isisig ang pechay para walang kolesterol? No, tingnan mo ang tao, hindi ba? Sabi ko, ka mag-alala, 399 lang 'yan. No, bumalik-balikan na para masulit mo. 'Di ba? Yung hindi nakikita yung kabutihan, hindi nakikita yung ganda, ang bagal-bagal natin sa ganon. Pagdating sa pintas, ang bilis mo. Nakita mo yung kaaway mo, pinintasan mo agad. No? Yung mga ganong bagay, yan ang dahilan kung bakit hindi ka magkaroon ng galak. Kasi ang bilis mong tumingin sa pangit. Ang bilis mong tumingin sa masama. Pero yung kabutihan, hindi mo nakita. Alam niyo po, no? Some 20 years ago, 20 years, no? Well, pag-graduate ko ng high school, nawala yung aming negosyo. No? Nagbago ang aming buhay. Ano nangyari? Hindi na ako makakapag-aral sa private school. No? Mula bata, kinasanayan mo, private, hanggang exclusive. Tapos pagdating ng college, hindi ka na makakapag-aral. No? Alam nyo, mabuti na lang nag-aral ako ng mabuti. No? Kasi exempted ako doon sa entrance exam noong eskwelahan na pinasukan ko. No? At dahil doon, scholar pa ako. No? Tingnan mo, no? Kung titignan ko yung mga panahon na yon, ang dilim-dilim ng aming buhay. Paano ng lahat? Kahit ako, hindi ko alam paano mabuhay nang wala. Kasi nasanay ako ng meron. Pero, kahit pa paano, mabuti na lang, nakapag-aral. Mabuti na lang, scholar. At kung titignan ko lahat ng yon, kung hindi nangyari yon, baka hindi ako pare. Baka negosyante ako. Di ba, Tidang? Tinuturuan kita magnegosyo, di ba? Baka negosyante ako kasi sasaluhin ko yung negosyo namin. Ipagpapatuloy ko yon. Pero magaling pa rin ang Diyos. Kaya matutong tumingin Tumingin sa puso. Noon, ang hirap-hirap. No? Tinitingnan ko yung puso ko. Nahirapan ba ako? Nahirapan, pero laban lang. No? Yung puso ko, punong-puno ng spirit lumaban. Punong-puno ng spirit magtapos. Pag-igihan na ang buhay. Baguhin ang buhay. Noong mga panahon na yon, wala akong makitang liwanag. Pero simba lang ako ng simba. Totoo yun. Simba ako ng simba. Madilim na nga ang paligid, ayaw mo pa magdasal. At noong mga panahon na yon, may makita ba akong kabutihan? Baka wala. Kasi anong mabuti? Nawalan kami ng hanap buhay. Pero nakita ko pa rin. No? At least nakakapag-aral ako. At least nalibre ako. At least scholar ako. No? Nasa paningin. Para mahanap ang galak. Merong dahilan para maging masaya. Ang Diyos, hindi tayo pababayaan sa dilim. Tinuturuan lang tayong tumingin. Tumingin sa puso, tumingin sa liwanag, at tumingin sa kabutihan. At tayo ay maliligayahan. Amen? Amen. Mahalaga, next week, Saturday, meron po tayong Lenten Recollection. Attend po kayo, no? Alas 7 po ng gabi. Pagkatapos ng alas 6 na misa. So, attend po tayo. Ang magbibigay po ng recollection natin ay ang viral priest, no? Si Reverend Father Matt de Guzman. No? Makikilala nyo siya. Sabi mo, ay oo nga. Nakikita mo yan sa Facebook ninyo at saka sa TikTok, no? Attend po tayo. Maganda po mag-recollection. Lalo na ngayong panahon ng Kwaresma.
Maraming salamat po sa lahat ng sumama at nakidalo sa Parish Lenten Pilgrimage po. Maraming salamat po. Maraming dahilan para maging malungkot, pero may 3 paraan para mahanap ang galak. Tumingin sa puso, tumingin sa liwanag, at tumingin sa kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.